Magandang araw ho sa inyong lahat mga kababayan. Pag-usapan natin itong ginagawa ngayon ng mga DDS na parang halos ituring na nila or ipamukha, iportray sa taong bayan na itong si Zulaika, Attorney Lopez, Attorney Zulaika Lopez, banal, kumikinang. Mga kababayan, sinasabi rito victim of the Congress power tripping spree. Di ba? Ganun na lang, power tripping. Ang tanong, bakit ngayon ka lang kasi lumitaw? Bakit ang iyong amo ayaw magpakita, ayaw matanong? Si Pinoy nga humarap sa Senado nung ipinatawag eh. 'Di ba? Dating presidente. Oh. Ngayon, ito ho yung sinasabi nila. Alam mo sabi ni Mortera. Napulot niya raw doon sa Xiamen of Mindanao. Sabi niya, her heritage, sabi Attorney Zulaika Lopez is an IP lawyer. Ano ngayon? Diba? Her heritage is mixed, but anthropologists cite both Monovu, Tagabawa, and Klata descent. This can be said because she comes from one of the most respected lineage in the Davao region. Her father, Judge Jose B. Lopez, was a descendant of Klata leader Dato Baguio, after whom Kalinan blah blah. And he was one of the Mindanao's first IP lawyer, and to date one of the country's few IPs to be made judge. Mayaman pala pamilya nila, may pang-abogado. But it is her uncle, former Davao Mayor Elias Lopez, who is most celebrated in history. After Duterte, Elias is considered among the greatest of Davao's mayor. Okay. Among his legacies was the creation of Dato Bago Award in 1969. And then the Lopez brothers were key figures in the struggle of IP rights in the 70s, with Jose once serving as a USEC 2 Panamin. Then it is a legacy Attorney Zulaika has been continuing. It is profoundly inevitable that it is Franz Castro who has been convicted for illegally trafficking IP children, who has moved to have Attorney Zulaika detained. Libat seems to have a track record of depriving IPs of liberty. Next. Excuse. Grabe, no? Sabi ko nga, anong connection ng pagiging IP niya? Di ba? Ng kanyang lahing pagiging katutubo. Sabihin natin may magandang legacy po ang kanyang bloodline, ang kanyang lineage. Nasira lang ho ng ganun-ganun because of her blind loyalty to VP Sara. At mabuti na lang din po, nagpahiwatig siya sa House of Representatives sa hearing na nakaraan na mayroong inutos sa kanila si Inday. Na siya nga pong ginawa nila at naging sanhi rin ng mga pag-question sa kanya. So, pinalilitaw po nila na malupit ang gobyernong ito o ang kongresong ito sa isang IP. Mga kababayan, hindi po personalan ang pinag-uusapan dito. Okay? Ang pinag-uusapan po dito, ano ba ang ginawa ni Zulaika? Bakit po siya nakulong? Yun ang puntong pinag-uusapan dito. Hindi po dahil siya po ay katutubo. Hindi po ganun. Hindi naman to mukhang katutubo eh. Mukha lang maliit na tao. Ang cute, ganda. 'Di ba? Ganda ng mata. Hindi na nga mukhang katutubo, mistisahin na nga ito, maliit lang dahil po sa kanyang lahi na katutubo. Tapos napakayaman pa, may pang-abugas siya, 'di ba? Ngayon, tingnan niyo 'to Hindi ho kaya parang ang malupit dito sa katutubo si Digong. Tingnan niyo. Kanina napulot ko lang sa internet Barangay Captain in Quiboloy
along with around 30 men wearing the TFD, Task Force Davao, ano ba yung TFD na yan? Di ba? Task Force Davao yan eh. Tama, di nga. This was the time when the people from Sitio Amben evacuated the area. So, noong mga panahon daw na yan, na nagsilayasan, no? Iniwan ng mga taga Sitio Amben, ng mga tao ron. Sabi, mga 30 katao daw, mga kalalakihan, kasama nila barangay captain at ni Kibuloy, na naka-uniform, yung mga kalalakihan ng Task Force Davao. So nagpunta raw sa Sitio Amben at sinira yung mga kabahayan, yung mga bakod. This was the time when the people of Sitio Amben evacuated the area, with some fleeing to Marilog district. What is left today are a few small farmhouses where a number of Bagobo Klatas stay when tending their galas, yung subsistence farm. So, parang nabanggit dito yung Klatas. Ayan Klata leader, di ba? So, her father, Judge Jose B. Lopez, was a descendant of the Klata leader. So, lahing Klata rin etong si Zulaika. Okay? So, sabi nito, what is left today are a few small houses, small farmhouses where a number of Bagobo Klatas, mga kalahi niya, stay when tending their galas. In August 2008, ito raw pong si Davao City Mayor Digong nagpunta raw sa Kahusayan to assess the situation, and he met with the Bagobo Klata at the house of one lawyer. Ako, sino kayang lawyer yan? At the meeting, the Bagobo Klata were asked what they would want to happen. And they voiced out that the fence should be taken down, for they can no longer freely move around the area which was once there. So ito hong mga dating nagmamay-ari, mukhang naagawan po ng property. Sino ho nakaagaw ng property? Nakakuha ng property dating kanila. Original nga naman silang may-ari nun bilang mga katutubo. Ang nakakuha nun, si Kibuloy po na isang Kapampangan. Sabi rito, hinihingi nila na yung mga bakod na yun, tanggalin. Okay? Now, sabi ho ni Duterte rito, the mayor, however, advised them na wala kayong gagawin, okay, sa mga bakod na yan, sabi niya, to avoid possible charges, para maiwasan na kayo makasuhan. Yeah, and advised them not to do anything to the fence to avoid possible charges filed against them. Kibuloy may already hold valid titles for the lands. Grabe, no? Kung talaga naman nagmamalasakit si Duterte sa mga katutubo dyan. Diba? Sana ho, tinulungan na lang niya yung mga katutubo na makakuha po ng titulo, mapatituluhan ang lupain na kanila. Diba? O mapatituluhan na itong lupain ito ay para sa ganitong mga tribo. Diba? Kung butihing mayor, para po sa lahat. Mukhang dito sa binabasa natin, para kay Kibuloy lang eh. Then the people of Kibuloy, the mayor advised them instead to stay in neighboring sitios. So, sabi, mabuti pa mag-stay na lang kayo sa mga kalapit na mga lugar. So, ibig sabihin, mabuti pa iwanan nyo na itong lupaing ito. At magsubiksik na lang kayo sa gedli-gedli ng mga kalapit nating mga barangay. Diba? So mga homeless na sila. Yan. The people of Kibuloy, on the other hand, were ordered by the mayor to leave the vicinity of Diolo, where they had started planting around 60 pines, so that the Bagobo Klata could return to the area. Okay. Paano ba yan? Grabe tong mga to. Diba? Ito pang isa. Si Jugalbot. Sabi niya, Attorney Zulaika T. Lopez showed mental toughness. Talaga lang
makangarag. O, di ba? May tinanong nga sa kanya si Beatrix Luistro yung tungkol doon sa pag-terminate niya kay Yusek Gloria Mercado ng DepEd. Oh. Si Atty. Lopez, si Zulaika ang nag-terminate sa kanya. 'Di ba? Pina-explain kay Zulaika 'yun. Bokya si Zulaika doon. Yung constructive, ano nga huli yung karugtong nun? Constructive 'yun eh. 'Di ba? Na ibig sabihin, you put someone into the position wherein she has no choices. Not other choices, but no choices. Kung hindi, tanggapin na lamang yung isa constructive. Diba? Dismissal. Ayun, thank you. The Raymond. Hindi niya alam yun. Grabe kayo, ha? Diba? And grace and composure matched only by VP Sara. Ang galing talaga. Kung talagang mental toughness, di sana hindi niya nilaglag si Sara. Nilaglag nga niya eh. Okay? So, iwan muna natin ito. Meron pa yung isang post din, sabi niya, pag naging presidente na raw si Sara, sabi niya, dapat ang kuning executive secretary si Zulaika. O dapat lang naman talaga, daming nalalaman yan. Biruin mo, 19 years, going 20, na nagsisilbi sa mga Duterte. Pero hindi niya alam kung paano nagagamit ang confidential funds. My goodness, Zulaika.